At ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paglilihing walang sala kay Maria o ang Immaculate Conception. Mga kapatid, sa kapistahang ito, pinapaalala sa atin yung papel na ginampanan ng ating mahal na Birheng Maria. At lahat ng bagay tungkol kay Maria ay laging tumuturo at babagsak, magtatapos sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng tungkol kay Maria ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkapanganak ni Maria sa anak ng Diyos ay tungkol sa pagiging tao ng Diyos. At pinaglihing walang sala ang ating mahal na ina dahil ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pero bakit nga ba pinaglihing walang sala ang ating mahal na Birheng Maria? Of course, para yun sa ating Panginoong Hesukristo, para ihanda sa pagdating ng ating Panginoon dito sa mundo. Pero kung kaya ng Diyos na gawing ipaglihi na walang sala ang isang tao sa katauhan ni Maria, bakit sa kanya lang ginawa? Bakit hindi sa ating lahat? Bakit hindi nadamay si Mama Mary doon sa kasalanan na nagawa ng ating mga magulang? Bakit hindi siya nagkaroon ng original sin, hindi katulad nating lahat? Of course, nangyari yun dahil sa misyon, dahil sa bukasyon, dahil sa calling ng ating mahal na ina. Ginawa yun ng Diyos sa ating mahal na Birhen dahil sa misyon niya. At ang misyon na yun ay dalhin ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pamamagitan niya, naging tao ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi naman naging ina ng Diyos ang ating mahal na Birheng Maria, syempre, siya'y magiging ordinaryong tao lamang, magiging ordinaryong dalaga lamang. Kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesukristo, si Mama Mary ay syempre walang karapatan o walang privilege na magkaroon ng veneration natin, ng pagpupugay natin. Pero paalala ang Immaculate Conception sa ating lahat na ang misyon ng ating mahal na Birheng Maria ay laging nakaugat sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil natupad niya ang misyon na ito, siya ay naging panibagong Eva. Sa ating unang pagbasa, narinig natin tungkol sa pagkakamali, pagkakasala ng dating Eva. Pero kung papaanong sa kalayaan ng dating Eva, pumasok ang kasalanan, pumasok ang pagiging masuwayin, pumasok ang orihinal na kasalanan sa panibagong Eva, sa katauhan ni Mama Mary, ganun din naman, sa kanyang kalayaan, ibinigay niya ang kanyang oo. Na kung papaanong yung dating Eva, yung unang Eva, ay sumuway, ang bagong Eva, ang ating mahal na ina, ay sumunod. Kung papaanong ang dating Eva ay humindi sa kanyang pagsuway, ang bagong Eva naman, sa kautauhan ng ating mahal na Birheng Maria, ay nagbigay ng kanyang oo. At paalala din sa atin ng kapistahan na ito na pag ang Diyos ay may binigay sa ating misyon, lagi niya tayong ihahanda. Ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan para matupad ang misyon na yun. Mga kapatid, isa sa mga naging misyon ng ating mahal na ina ay para dalhin ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang para dalhin, pero para ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. At inihanda ng Diyos ang ating mahal na Birhen, inihanda ang kanyang sinapupunan para maging tao ang ating Panginoong Diyos. At kasama doon sa paghahandang yun ay ipaglihi siya ng walang sala. Kaya kung ano man yung misyon natin sa buhay,
kung ano man yung katayuan natin sa buhay, lagi nating tatandaan kung paanong inihanda ang ating mahal na Birheng Maria, ganun din naman. Kung ano man ang panawagan sa atin ng Diyos, kung ano man ang misyon natin sa buhay, lagi niya tayong inihahanda at laging ibinibigay niya sa atin ang lahat ng ating kailangan. At kung paanong umuo ng buong puso at kalayaan sa misyon ni Mama Mary ang kanyang sarili, ganun din naman, inaanyayahan tayo ng kapistahan ngayon at inaanyayahan tayo ng buhay ni Mama Mary. Nawa, magkaroon din tayo ng kalayaan at buong pusong pagtitiwala sa Diyos na ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating kailangan para matupad ang misyon na inaatang niya sa bawat isa sa atin. Amen.